Hello and welcome sa panibagong episode na naman ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. I'm the man, Eman. And I'm Bea. Si paring Eman, nilamig na eh. Oh. I know. Kamusta naman ang weather dito pare sa Canada? Galing. Anong weather dito pare? Para ka lang kumakain Dahil? ng bubo. That's ang hirap lunukin. Bakit naman? Summer naman. Hindi alam mo yung weather dito. Malamig lang naman pag hindi ko nararamdaman ng pagmamali sa Ay, uminit na pala kasi nandito. Kasi nga naman. Pero sa sobrang init, may ilaw na ako. Parang sisiw eh. No, pare? Pinapainitan. Parang ako nasa incubator. Anyway, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa amin dito sa Katarantaduhan Podcast. Hindi po mabubuo itong grupo na to kung hindi nyo kami sinusuportahan. Kaya napapunta ni Bella yung dalawa naming co-host dahil lang sa inyong suporta. Ganun kayo kalupit sumuporta at tulungan nyo kaming makarating lahat sa Tony Talks. Suportahan nyo lagi si paring Erwin. Miss Tony, kami darating dyan. Apat kami. Para sagutin niya ang aming ticket. Yung. Papunta Canada. Ayun, may mainit na naman tayong kumpisal. Ready na ba kayo? Yes, push mo na yan. Okay, lumunok muna kayo ng isang lunok ng laway. Ayan. Confession. The dad. I just really wanna share this dahil sa totoo lang, wala akong malapitan. Hindi ko makwento sa friends ko. Nahihirapan na ako. I mean, kaming dalawa ng partner ko. I am female, 24, and he is male, 23. Med student ako at siya naman ay law student. Live-in kami for about a year now. I'm on my 3rd year and he is on his 2nd year. Mag 2 years pa lang kami ngayon. And sobrang guilty ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Before ko makilala ang boyfriend ko, I was a 3rd year college student and meron akong sugar daddy. Pero before you guys judge, walang nangyari sa amin. As in, wala. He just said that he wanted someone na makikinig sa mga rants niya. And kahit busy ako dati, naglalaan ako ng oras para makasama siya. Kailangan ko lang rin talaga ng pera noon kaya kinagat ko yung offer. Nagkakilala kami noon sa isang bar from Makati and doon din ako nag-start na mag-rant sa kanya about my situation. More likely sa financial status ko before. Matapos kong mag-share ay bigla na lang siyang nag-offer na tumulong pero agad ko ring tinanggihan at sinabing ayaw ko ng kafubu. Sinabi niya na hindi rin naman siya naghahanap ng ganun. He said that he wanted to help. Noong una, akala ko hindi sincere pero binigay ko ang number ko sa kanya. And sa araw-araw naming pag-uusap, doon ko na na-test na mukhang sincere nga siya. And just like that, he was giving me money para lang makinig sa mga problema niya. Bago rin ako mag 4th year ay pinagstay niya ako sa condo niya at siya rin ang nagbabayad. Tumagal ako doon ng 1 year. Hindi rin naman na siya doon nauwi kaya naman sinolo ko ang unit niya. Sa totoo lang, nakatulong talaga siya sa akin kaya laking pasalamat ko sa kanya. Pero nung malaman ko na may asawa siya ay agad ko ring pinutol ang connection namin. Dahil hell no, ayoko maging kabit. Buti na lang at medyo nakapag-ipon ako at kahit papaano, nag-benefit din naman siya sa akin. So ngayon, this is my problem. It's been 2 years and as I said, meron akong boyfriend ngayon. And yung sugar daddy ko noon ay tatay niya pala. Like what the hell? Matagal ko nang gustong sabihin sa boyfriend ko kasi alam kong nararamdaman niya ang pagbabago ng pakikitungo ko. Pero tangina, hindi ko magawang sabihin dahil alam kong baka hiwalayan niya ako. Hindi ko kaya, nasanay na ako ng sobra. Noong magkita kami kasama yung family niya, nagulat talaga ako nang malaman kong tatay niya pala yun. Binati ako ng tatay niya at para namang wala rin sa kanya na nakita niya ako. Nakapag-usap rin kami nung tatay niya ng patago at sinabi niyang wag kong sabihin sa boyfriend ko kung ayaw kong maghiwalay kami. Tangina, napakagulo nitong pinasok ko. Pero puta, hindi ko naman kasi alam. But right now, alam kong sooner or later ay maghihiwalay na kami ng boyfriend ko dahil sa pagbabago ng kinikilos ko. Paano ko ba sasabihin? Feeling ko kasi hindi siya maniniwala na wala talagang nangyari sa amin ng tatay niya. Yun ang kumpisal. Ang hirap naman yan. Natawa Hindi ako. ko alam sasabihin ko. Sa lawak-lawak ng mundo. I know. Dami-dami pwede maging sugar daddy. Yun pa. Nakatagpo mong asukal de papa yung tatay ngayon ng jowa mo pala, ano? Di ba? Ang lala nun, Mari. Ibig ko sabihin, kung ako sa tansya ko, nung una ko itong narinig, sobrang, yung odds na mangyari, napakaliit, pero Yeah. posible.
Pero kung iisipin mo, before naging sila, ng jowa niya ngayon, hindi pa sila nun eh. So, kung ano man yung ginawa niya noon, parang hindi mo pwedeng gamitin laban sa kanya kasi hindi siya nangyari ng sabay. Oo You naman. know what I mean? Pero tangin na, sobrang fucked up pa din. Pag ako bilang jowa. Kung best friend nung babaeng yun, halimbawa, kaibigan akong babaeng yun, sinabi sa akin, sasabihin ko lang, Ante, magbigti ka na. Hindi naman. Hanip na problema yan. Hindi kita kayang solusyonan dyan. Punta ka sa psychiatrist. Psychiatry. Pero kasi, ikaw ba, anong reaction mo? Kasi napatawa ka nung bigla akong binagsak yung when I dropped the bomb. Grabe, paano yun? Ikaw, anong atake mo? Ano bang tumakbo sa isip mo nung biglang... Checkmate. Shit, Diba? di ko alam. Talo tamang-tama, magdo-dorm to. Mamaya makakita ka ng asukal di pa pa. Patay ka kay mama. Sinolo ang kondo. Patay tayo dyan. Hindi, di ba naka-dorm lang ako? Bigla mamaya naka-condo na ako. Ay, oo nga, no? Patay. Kaya pala ayong magpadalaw. May ibang dumadalo. Sumakses na pala. Sumakses. Ito, pag-usapan natin. Ito kasi yung pinaka number one factor ng comment sa TikTok eh. Which is ako, yun din yung tumatakbo sa isip ko. Naniniwala ba kayo na talagang walang nangyari sa kanila nung tatay? Ako naniniwala ako. Think so? Dahil may mga tao talaga na ganyan, na kailangan lang nila ng breather. Marami akong nakita ganyan, besties, sa internet. I think may isang app na ganyan uso noon, Whisper ang tawag. Ba't alam mo? Kasi I was there sa Whisper. Pero, Whisper? ang Whisper noon is Akala ko ano lang yun yung Napkin. Napkin pala. Hindi. Noon may app na Whisper. Magta-type ka doon. Ganito rin, 24F. Tapos sabihin mo rin kung ano mo. Tapos may magre-reply. Ganun lang, parang companionship, kumbaga. Ako, sa totoo lang, may na-meet akong friend doon. Na hanggang ngayon, friend ko pa. Man, alam mo to. Babae yun, ikalma mo. Ganun, friend ko pa siya hanggang ngayon sa Matanda na internet. Noong time na yun, siya ay mga 24, maybe I was 16. Oh my God, anong ginawa? Tapos, ang problema niya nun is, iniwan siya ng baby daddy niya. Oh. Pero ngayon, nagkabalikan siya ng baby daddy niya, malaki na yung bata. Basta, everything worked out for her. Ano Pero yun, binayaran ka niya? no, hindi nga ganun yun. Ibig okay. sabihin ko lang, meron talaga mga tao na Ayun ang hanap niya. nagsisik lang ng companionship. Kasi may mga tao din na ganun din eh. May iba nagbabayaran sila doon through PayPal. Oh, Pero, I see. pang-usap-usap lang. Hindi pa uso I'm Gcash. sorry, hindi uso yun noon. Nag-usap lang, kailangan mo lang ng breather na hindi pamilya mo, hindi kaibigan mo. Not someone na kaya kang i-judge. So, naniniwala ko walang nangyari sa kanila. Yeah. Ikaw pare, naniniwala ka ba na may nangyari doon bilang lalaki? Ako, naniniwala akong meron. Judgmental. Bakit? Opinion ko to ah. Oo nga. Naniniwala, meron yun. Like, hello. Huwag kagastos ka no? Hindi sa pagano. Kasi ako'y lalaki. Tapos ako ay, sa madalit sabi, sa aming, like, ako ay social butterfly. Like, dami kong kaibigan sa lahat ng klaseng age group. Oo. May kaibigan ako. Mga 6 years old meron. Meron akong kaibigan. Oh my God, may kaibigan ako 6 years old. Pamangkin ni Bea, ni Isabel. Ayaw nga. Hindi, I mean, may kaibigan ako na like officialis siya. Like official siya ng isang, hindi ko na sasabihin kung public o private. Sabi niya, like, pag nagkakaproblema silang mag-asawa, like meron siyang kinakausap. And eventually, nagka-developan sila. Patay. So, Tapos, may nangyayari sa kanila. Like, Oo, tapos yung, nasa 50s, yung kaibigan ko. Tapos yung, niya, nasa college pa. Siya na nagpapaaral. Oh. So, technically, sugar baby niya na yun. Oo nga. Pero talaga nung una, wala siyang intention na magkaroon ng ganong... kasi sabi niya kasi medyo introvert yun eh. Hindi ko alam kung paano ko siya naging kaibigan. Ganon ako kalupit. Social butterfly. Hindi, like nabanggit niya sa akin na sa totoong buhay dati, like, wala naman akong planong, gusto ko lang ng may ibang makausap. Oo. And nahihiya siyang mag-open up sa lalaki. Kasi feeling niya, dapat ang lalaki, kinikip niya na lang lagi sa sarili niya yung mga problema niya. Yeah. Then, nag-try siyang mag-dating app para
para lang may makausap. And ang kwento niya sa akin, sobrang daming like pass. Hanggang sa natagpuan niya ngayon. Oh. Na pareha sila ng interest na yung babae bored lang. Parang gusto lang naghanap ng makakausap. Parang Tapos gano'n. yung kaibigan ko, naghanap lang din siya makakausap hanggang sa nag-meet sila. Tapos nagkapalagayan ng loob. Like, sabi sa akin, like 8 months. Na ganun, talagang walang nangyayari. 8 months, oo. Wala nangyayari. And then, hindi naman talaga, like hindi siya gentleman doon kasi ayaw niyang iparamdam or ayaw niyang magbigay ng motibo or magbigay ng something para ma-inlove itong Sige, si babae. yung babae. Oo. Gusto lang niya kasi talaga nakausap. Oo nga. Ayun. So, posible nga talaga na totoo yung sinasabi ng sender na. Ang nangyari talaga, after a year, siguro nagka-developan daw sila. Ganun. Pero ang ginawa niya, nung nagaganyon niya yun, nung nabibimbang niya yun, mas nilakihan niya yung bigay niya. So parang nag-upgrade lang siya ng Subscription. Ng subscription. Like yung premium na. Dati, standard definition ngayon, 4K na. Ganun. Ikaw ba, anong naniniwala ka ba na walang nangyari? Naniniwala ako. Dahil? Kasi siguro bata pa ako. Malay ko ba? Sabagay, oo nga. Diba? Pero kasi parang, hindi ko ginajudge si ate pero kasi, ang hirap lang din kasing maniwalang walang nangyari. Ibig ko sabihin, ito yung isang bagay na never mo naman talagang mako-confirm Di ba? Yeah. Di ba? Like, posible naman kasi sa tansya ko, kung nilagay ko yung sarili ko dun sa kalagayan ng boyfriend, iba kasi kung iba yung sugar daddy. Matatanggap ko yun. Tapos tatay mo. Yeah. Magkaiba kasi yun Kung iba yung sugar daddy nung huwag mo munang iwan. Magpadala pa siya. Sobra ka naman. Hindi ikaw. Talaga? Hindi ikaw. Like, hindi sa kung ako doon sa perspective nung lalaki, kasalanan mo na rin yan Para sa akin, huwag mo na munang iwan. As long as walang nangyayari sa inyo, tuloy mo ang... Gatasan mo. Oo, ganun. Alam mo, dito sa mundo natin, kung hindi ikaw ang kakagat, ikaw ang kakagatin. Oo nga, tama. Yun nga naman, tama nga naman. Pero nakakapagtaka kasi, minsan, bakit may mga ganong klase ng... Pag-usapan natin yung tatay, bakit nagpapaka-sugar daddy sila, tas meron silang asawa at anak? Kasi pag pumasok ka sa sa relasyon or sa pagiging pag-asawa, alam nating rocky road Alam mo yun, through thick and thin, bakit pinipili nung iba na imbis mag-run sa asawa niya, humahanap sila ng iba? Siguro pare, sa mga ganyang usapin, siguro sa aming tatlo na guest mo dito, siguro akong mas pinakamakakasagot kasi napakadami kong kaibigan. Oo. Hindi sugar daddy. Napakadami kong kaibigang matatanda. Oo. Like, siguro pinakamatanda ay mga 80s. Tapos, ba? Iba-iba kasi sila pare ng ng Katwiran. ng katwiran. Meron akong kaibigan na ang gusto niya like gusto niya nung magpaibang lasa lang. Ibang ulam kasi umay na. Sabi niya, mahal niya ang asawa niya. Pero kasi 70 na sila So, alam mo yun? 70 na. Grabe naman yun. Syempre, yung lalaki kasi, yung kaibigan kong lalaki yan, like, 70 na kasi siya, so, parang hindi niya na, like, gustong gawin sa asawa niya. So, ginawa niya, nahanap siya ng iba. Like, tapos, alam niya sa sarili niyang mahal niya ang asawa niya, pero alam mo yun, naglalabas lang siya ng urge, sabi ni Robin. ng urge. Sa ibang tao. And meron naman akong like kakilala like nasa 50s nang ayaw niya lang nakwento niya lang nito nung lasing kami. Ayaw niya lang nang sabihin sa asawa niya kasi ang asawa niya bungangera. Instead na makakarinig siya ng Payo or... ng like words of wisdom Oo. or yung comforting na advice. Putang raratratin daw siya ng raratratin. So ang I see, niya, I see. sabi niya bingin ako para sa asawa ko. Pero ito'y pinangako. Ito ay pangako ko sa Diyos na nasasamahan ko siya like ganyan sa habang buhay. So minsan lang gusto niya lang ng someone na makikinig. Pero hindi naman sila nagbebembangan. Hindi. Talagang usap lang. Hindi. Dahil una, hindi niya pinupuntahan. Ang sabi niya, kahit paanong mangyari,
kahit pa yung babae daw mag-initiate, hindi niya pinupuntahan. Mm. Like, tinatawagan lang niya na, bawa, ganito, ganyan. Hindi daw niya nakikita yung Itsura. itsura kasi, like, alam mo matatanda, nauso sa kanila yung text meet. Yung minsan daw magte-text siya, ang text niya lang daw, putang inang buhay to. Tapos matatawag na yung tapos mag-uusap sila. Tapos yun na, hindi daw niya pinupuntahan daw. Kilala mo kung sino ka. Pero Huwag mo ko ipahiya dito. pero hindi naman siya yung parang nagpapadala ng pera ganun. Hindi, ang sabi lang niya, kapag gipit na gipit yung babae, Sinusustento. Sa kanya lang malapit. pinapautang niya, pero bilang ganti dahil, hindi niya na pinababayaran. Oh. Pero talaga siya, aminado niya sa sarili niya, ayaw niya lang ng bungangirang asawa. I guess may mahirap nga naman. Kasi pag ganun. sabi niya nun, sabi niya sa akin, uwi ako sa trabaho, namura kong boss ko. Hindi ko kasundo ang kaopisina ko, kaaway ko sila. Tapos pag uwi ko, mahal. Ano ba? Pag-usap. yung boss ko, pinagalitan ako dahil sa gantong bagay. Sabihin daw ng asawa niya, dahil kasi sa'yo yan, hindi mo inaayos ang trabaho mo. Oh, kawawa naman Tapos din. o kaya Oo naman nga. iti-turn, alam mo yun, parang, So, posible nga talagang may ganong... tapos minsan may cases na nagdadrama, tapos, shh, parang, Oo. sige na, asikusuhin mo mga bata. Yun, Parang dinidisregard yung feeling niya. Oo. Kumbaga, Kawawa din naman. i-invalidate. Kumbaga. Oh, invalidate. Tama. Yun ang term. So, kaya puntaan natin si ate girl. Dapat bang sabihin ni girl or ilihim na lang sa jowa niyang lalaki? Ako sasagot dyan. Banatan mo. Ang dapat dyan, huwag niya nang sabihin at iwan niya na yung boyfriend niya. I'm sorry ate, kahit gaano mo kamahal ang boyfriend mo. For me, huwag mo nang sirain yung relationship nilang magtatay. Kasi, masisira yun mahirap eh. kasi yung pinasok mo Family talagang yun eh. ganyan eh. Well, hindi mo kasalanan dahil hindi mo naman alam. Pero, for me, huwag mo na lang sabihin and ikaw mismo na lang ang lumayo. Dahil, ang masisira dito is yung Family na. family Oo, nila. family Yung na yun. relationship ng mag-ama. Trust issues na. Yeah, kumbaga yun ang masira eh. So pag ganun, and ikaw na rin mismo nagsabi, ramdam mo na naghihiwalay na kayo eh. Oo, Kasi ikaw mismo, hindi mo na rin matake sa sarili mo na, Nandidiri na siguro oo, siya hindi, eh. siguro iniisip niya, paano ko ba sabihin? Parang kinakain ka na ng konsensya mo eh. So the best thing to do is to let go sa boyfriend mo ngayon. Dahil kahit anong mangyari, I don't think magiging okay pa kayo. Kasi imaginein mo, magkatuloy kayo, magpayagan kayo. Habang buhay mo isipin ng father-in-law mo ay naging sugar daddy mo. Sabi mo sa anak mo, kahirap yun. did you know your lolo is my sugar, Diba? sugar dad? So for me, magbawas ka na ng problema ng damages. Damages. Yeah. Bawasan mo na, iwan mo na, let it go. Hayaan mo na sila, wag mo na silang sirain mag-ama. Ganun lang. Yeah. Si Ate Bea, anong payo ni Ate Bea? Iba-iba tayo eh. No? I know. I know. Iba yung sinayo mo. Hindi yun yung pumasok sa isip Ano ko. bang pumasok? Ako, lalayo ka. Maghiwalay na kayo. Pero, para like yung sinabi mo na wag sirain yung relationship. No! Ginawa ng tatay ng boyfriend mo yun eh. Aware siya. May asawa siya. May anak siya. Yeah. Kahit pa sabihin mo na, for me lang to ha guys. Kahit pa sabihin mo na walang nangyari, ganyan. Parang for me kapag nagsabi ka kasi, lalo na sa opposite gender, ng family problem mo, Rants or ng anything, yeah. things about you Yeah. and your wife, for me, it's cheating. Yeah, tama Kasi naman. it's something May point si na Bea dun. you should talk about with Your your, wife. family, your wife. Yeah. Hindi na yung, unless na lang magpa-family therapy kayo, that's okay. But like, para humanap ka ng ibang tao, tapos binabayaran mo pa siya. Pa-therapy ka, bakit Therapist kailangan pala. sa... Therapist pala Oo, si oo. ate. May point naman si Bea. Oo, tama. Maganda Actually, yung sinabi niya. Bakit Maganda kailangan sinabi niya. sa, ano ka pa, sa college girl? Oo na nga. pinatira mo sa... Pinatira niya sa condo. Pinatira Tas, sa condo. binayaran niya. Hindi porket walang nangyari sa inyo. Kung totoo man. Kumbaga valid na yung ginawa niya. Yeah, tama. Ang ganda, ang ganda. Actually. Tama Para yun. dun sa sinasabi mo na relationship ng father ng mag-asawa, for me, dahil ginawa mo yan, ikaw, father-in-law, you sleep on your bed of roses.
I mean, you made your bed, you sleep on it. Yes, yes, yeah. I think Tama siya actually. Actually, Ang hindi ko ganda nun. naisip yan agad. Ginawa mo na eh. So, panindigan mo na. Like, harapin mo. Yung consequence. Don't be a coward para hindi mo harapin yung consequences ng ng ginawa mo. Yeah. Kumbaga take accountability yan. No? Yeah. Ang ganda. Yeah, Ano sinabi ni Bey? Para sa akin, hindi Mature. naman ano. Mature eh, no? Hindi kasi tama yung sinabi niya eh. Di ba kung babalikan mo yung kanina, yung initial na sinabi ko na naging mag-asawa kayo for a reason. Yeah. Na through thick and thin, kayo. Yeah. Di ba? Para saan pa? Tama, Para saan cheating pa? nga yung ginawa niya Oo. actually. Para saan pa yung in sickness and in health, Yeah. in richer for Poorer. poorer. Oh. Richer lang tayo. Like for me, medyo wala namang ginawang masama yung girl. Hindi naman din Yeah, niya hindi alam. naman niya alam. And tinigil naman niya agad eh. Yeah, ang Yeah, may to her problema credit. si sugar daddy. Oo. Yeah. Tama din naman si Bea kasi imagine mo nga naman kung hindi malalaman ng anak, then yung father, he got away with it. He will get away with Hindi it. lang sa anak. Yeah. He owes that sa asawa niya. Yeah. To Tama. Sa kanila. Di ba? Yeah. Like, bilang, kaya siguro, sinabi niya rin dun sa babae na wag mo aminin sa anak ko. Oo. Kasi, Takot din siya eh. not just because gusto niya mag-stay silang dalawa, but rather, ayaw niya lumabas yung Yeah. baho niya. Yeah. Yeah. Kinakancel ko na lahat ng sinabi ko kanina. I'll go with her. Ano pa idadagdag mo parang Emma? May Wala dadagdag naman, yung sa case lang talaga ni Bea, di ba, nabanggit niya kanina. Like, pag-usapan niyo mag-asawa. Like, Yeah. pero dun nga sa mga naririnig ko, Oh, yung kwento mong na ano. yung sa sobrang, like, insensitive na nung asawa, Totoo. na like, ini-invalidate niya ng nararamdaman ng asawa niya, paano pa sila mag-uusap? Doon nga naman pumapasok paano yun. kung, Oh. paano kung nagre-reach out yung lalaki na, pahinga muna tayo. Like, pagod na ako sa ganitong setup. Tapos, ang marinig niya, Oh. bunga ng bunga nga. Totoo. Totoo rin naman. May, Compromise. Di ba? oo. Kasi baka ang mahirap din is, let's say tama yung sinabi ni Bey. Tapos hindi natin alam kung yung sitwasyon ng asukal de papa is katulad nung sa kaibigan ni paring Emma na na-push na siya sa edge eh. Like yun na yung limit niya. Oo. Well, honestly, wala naman kasi talagang valid reason to cheat. Yeah. Yes. Ganun like, wala talagang valid reason to Oo, cheat. huwag mo akong batuka. Oo. So, ang inaano ko doon, for me na lang sa mga asawa, is minsan, isipin nyo rin yung mga asawa nyo. Kasi meron din silang emotional needs. Tama yun. Like, meron kayong emotional needs, well, meron din sila. Emotional damage. Yeah. So, alam mo yung kailangan talaga, pag-usapan nyo, be open. Lahat naman. Yeah. Oo. Diba, bestie, yun? Sinabi ko nga sa'yo ng isang araw. Yeah. You don't have to be right and I don't have to be wrong, but we have to meet in the The middle. Hindi, Yeah. lagi akong right, di ba? Ako left. Tama naman. Tsaka parang dagdag ko lang doon sa ano. Doon sa mga asawa na bunganghera. Pakiramdaman nyo naman minsan yung asawa nyo. Baka Oo nga. kayo ng bunga. Puta pag nasapak kayo niyan. Tapos magsusumbong ko kay Rapitulpo, sinasaktan kayo. Oo nga. Imagine mo 20 years mong binubunga ng asawa mo. Sinunto ka lang isang araw. Sinunto ka lang ng isang araw. Oo nga yun. O syempre, di ba? Yeah. Pakiramdaman nyo din lagi ang partner nyo. Hindi laging kayo tama. Ako. Oo, hindi daw laging ako, Bella eh. Talaga. Hindi ikaw yun. Love kita eh. So para sa anong sa tingin niyo yung dapat gawin ng guy kung nagkataon na laman niya to? Dapat ba niyang tanggapin pa yung jowa niya? Or ano kayang dapat niyang maisip? Parang ang hirap kasi. Yung anak? Oo, kung halimbawa nalaman niya yung totoo. Para sa akin, mag-Canada na siya. Kung nasa Pinas ka man ngayon, para pasensyahan, mag-Canada ka na. Law student pa eh. Law student pa rin. Ay, mag-Canada ka na. Oo, law student. I think, kasi itong kwento, yung tanong na to, more on for the guys eh. I think siguro kahit malaman na yun, pare, alis ka na dyan. I think, Yeah. alisan mo na. And hindi kita masisisi kung halimbawang magalit ka sa dad mo. Not because na naging sugar daddy siya ng girlfriend mo, but rather yung pinili niya yung path na yun na ano sa makabilang bahay. Tulad Yeah. na sinasabi ni Bey kasi that would still be considered as cheating. So, Yeah. yun eh. Ibig ko sabihin, bali-balik ta rin mo man yung kwento kahit nasabihin natin wala talagang nangyari sa inyo. In my point of view, parang mali pa din. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi mo pwedeng gamiting rason yun na kay Lord na, Lord, Yeah. nag-side quest lang ako kasi
binubungangaan ako. Parang hindi mo, Oo, yeah. hindi mo pwedeng Oo, gawin. huwag ka mag-road trip. Side quest lang, naging road trip na eh, no? Road trip ka pa. Yun nga. So ito, magbigay na tayo ng pwedeng kapulutan ng aral ng mga ganyan, yung mga kabataan or yung mga nagbabalak na maging sugar. Hindi ko na kaya din payuhan yung mga magiging sugar daddy. Mas matanda pa sila sa akin. Pero yung mga maaring pumasok sa ganitong setup. Para sa akin, i-assess nyo muna. Like, i-CI nyo muna. Teka muna, itong sugar daddy ko ba may pamilya? Or something. Hingi kayo by data. May picture. Oo nga, yun nga, tama naman. Tsaka yun nga lang din. Siguro, mahirap talagang magkaroon ng sugar daddy kasi if you think about it, half of the time, meron silang families, lalo na kung matanda. Or, di ba? Buti sana kung parang Matandang lalaki. widower or something, widower ba yun kapag yung wala ng asawa. Pero yun, hindi talaga negotiable ang cheating. So, alam niyo naman, yan ang stand namin dito. Yes. Non-negotiable. We hate cheaters. Yeah. Losers. Losers yun. Oo. Siyempre. So yun nga lang din, gusto naming iwan na sa mga mag-asawa dyan, hindi lang naman sa babae, para sa lalaki na din is, wag niyong i-invalidate yung feelings ng partner niyo para hindi umabot sa point na hahanap sila ng ibang kakausapin. Huwag bigyan ng rason. Oo, yun eh. Yun kasi yun eh. Hindi ikaw. Hindi Walang ikaw. rason. Hindi ikaw. There's no reason. Hindi To ikaw. cheat. Dahil hindi kita Yeah. lulukuhin. So yun. Oh, anything else to add? Last minute. Wala, okay na yun. Proud ako kay Ben, galing ha? Ayun, galing niya. In fairness naman sa'yo. Thank you. Like, yung naging conclusion natin yung kanya eh. No? Malalim na so ba much. experience mo? Malalim pa sa balon. Parang deep Feeling ko well. may pinanghuhugutan siya. Salamat po sa pag-tune in dito sa napakagandang episode. This is your boy, Erwin. This your girl, Isabel. This is your man, Eman. And I'm Bea. Peace!